Maayong hapon, mga higala ug kaigsunan. Nining kaponon ani ana usab kita nining atong bulang-bulaton sa ato nga ministry. Nining matag adlaw nga Domingo apan sa dili pa igsuon atong daygon ang Ginoo alang sa usa ka awit. Salamat sa pagdaig sa Ginoo sa maong mga awit. Igsuon sa naanda natong mga buluhaton sa dili pa kita padayon magaampo muna kita. Igsuon higala asa man ka karon gihangyo kay ikaw igsuon sa pagduko sa imong mga ulo aron kita magaampo mga higala ug igsuon. Gamhana namo nga Dios niini nga kahaponon anya na usab kami Ginoo magapaambit sa imong mga pulong. Lord God, ikaw Ginoo magapadayon sa paggiya kanamo, maghatag kadasig sa pagpaambit sa imong mga pulong Ginoo. Labaw sa tanan Ginoo sa among mga kaigsunan nga nagabiyo karon, mga kahigalaan nga nagapamati sa imong pulong o Dios sa kanunay kami duol kanimo sa paghatag og panalangin sa tanan nga nagapamati sa imong mga pulong. O Dios nga labing gamhanan sa kanunay nagaampo kami kanimo
sa mga proteksyon sa among mga kinabuhi, sa mga kaigsunan namo karon, sa matag pamilya Ginoo, ikaw magaproteksyon ka namo Ginoo. Luyo sa among giatubang karon nga pandemic, Lord God, ikaw magahil nining tanan. Lord God, ikaw mag-ayaw magapahilayo ka namo na ng mga balatian o Dios. Nining kaponon Ginoo, samtang kami magapadayon ang imong presensya among gibayad ning kaponon. Ang tanan among ibalik ang dakong dugong pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga gamhanan. Salamat Kristo Jesus nga ikaw nagapadala sa maglilipay ang Espiritu Santo diya sa bagong ngalan equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen ug amen. Mga higalag kaigsunan, ani daw sab kita karon ining kahaponon sa pagpaambit na pod sa pulong sa Dios. Igsuon sa matag usa kanato aduna kitay mga iba-iba nga mga baruganan. So sa matag baruganan sa matag usa ato gyud ning irespeto, no? Atong irespeto sa pagtuo nato sa matag usa dunay nagatuo diha sa usa lang, dunay po nagatuo diha sa tulo ka persona sa Dios. Igsuon atong ipadayag kanatong tanan sa baruganan ngano ang pundok sa usa ka pundok sa mungkadista nga nagtuo kini diha sa tulo ka pagpadayag sa Dios. Una sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kining tulo ka pagpadayag sa Dios diha sa tulo ka persona igsuon. Higala mao kini ang baruganan sa usa ka pundok sa mga mungkadista. Siguro igsuon higala nasayod ka na ini nga pundok atong ihatag ang pagpadayag niini. Balikon ko sa matag usa ka nato dunay lain-lain nga mga baruganan. Apan igsuon higala, unsa man imong gibarugan karon, irespeto nato na ang matag usa. Kay ang Dios nasayod sa tanan, nasayod siya igsuon. Kay ang gitan-aw sa Ginoo ang imong faith. Kay ang imong faith karon nga dunay jud kay pagtuo sa iya. So mao na igsuon akong ihatag ang pagpaambit niini nga baruganan sa pundok sa mga mungkadista. Kay doon na may mga igsuon nato nga wa masayod nga unsa giding pundok ka o grupo sa mga mungkadista. Ang mungkadista balikon ko is a Christian believers, mga Kristohanon kini. Nagatuo sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Mao ni igsuon ang ato ang hisgutan ini, ang pulong nga Trinidad dili makit-an sa Biblia. Apan igsuon higala ang kamaturan ini mahimog samtang adunay usara ka Dios. Ang pagka-Diyos nagalangkob sa tulo ka lahi nga mga persona. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ang tanan pariha nga makakagahom, walay katapusan, ug wala magbag-o apan ang matag usa adunay talagsaon nga ginbuhaton. Igsoon higala, kini ang ipaabot kanato ug mao kini ang gibarugan pud sa mga magtutuo ni EFB. Gipakita sa kasulatan kung giunsa pagtuman sa matag membro sa Trinidad ang iyang piho nga tahas o gipadayag usab kung giunsa ang tulo nga mga tahas magkasumpay igsuon higala. Tuguti ako nga ipahayag kini nga ideya sa yano nga mga termino. Ang Amahan naghimo sa usa ka plano. Higalag igsuon gipatuman kini sa Anak nga mao nga atong Ginoo Jesucristo. Ang plano ug ang Espiritu Santo mudumala sa plano. Mga igsuon ug higala, sumala sa kasulatan, ang tanan nga tulo ka mga miyembro sa Trinidad hingpit nga Dios. Balikon ko igsuon, sanglit gipadalaman sa Amahan ang Anak, nganhi sa kalibutan sumala sa Juan 3:16, dili siya mahimong pareho nga anak. Ingon man usab, human ang Anak mibalik sa Amahan, mao ni igsuon, sumala sa Juan 16:10. Human mibalik ang Anak sa Amahan, ang Amahan ug ang Anak nagpadala sa Espiritu Santo dinhi sa kalibutan. Gani ang Juan 14:26 higalag igsuon nagapabuto dinhi ang kasulatan. Nagaingon ang kasulatan dinhi ug nagapamatuod diha sa pagpadayag ug gipadala ang Espiritu Santo. Sa buhat 2:33 busa ang Espiritu Santo kinahanglan lahi gikan sa Amahan o sa Anak. Mao na igsuon, matud pa sa Mateo 28:18, 19. Nagapamatud dito. Ingon dito, panlakaw kamo
panudluan niyo tanang nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga igsuon, si San Mateo nagpamatuod din nga dunay tulo ka pagbunyag sa pagpangalan diha sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Higalag igsuon atong hinumduman nga dunay pangalan ang Amahan, dunay pangalan ang Anak, ug dunay pangalan ang Espiritu Santo. Kini ang tulo ka pagpadayag sa Dios diha sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug kini mo gibarugan sa mga pundok sa mong kanista. Higalag igsuon, mga kapatid, i-translate ko sa Tagalog higala tungod kay doon natin mga kaigsunan nga dili masabtan lang Bisaya. So i-translate nato into Tagalog. Mga kapatid, ang salitang Trinity ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ngunit ang katotohanan nito ay maaaring mangyari habang may isang Diyos lamang. Ang kabanalan ay binubuo ng tatlong makakaibang katauhan. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal o Espiritu Santo, ang lahat ay pantay na makapangyarihan, mga kapatid. Walang katapusan at hindi nagbabago, ngunit ang bawat isa ay may natatanging mga pagpapaandar. Ipinapakita ng banal na kasulatan kung paano natutupad ng bawat membro ng Trinity o Trinidad ang kanyang tiyak na tungkulin. At isinisiwalat din nito kung paano magkaugnay ang tatlong tungkulin, kapatid. Pahintulutan akong ipahayag ang ideyang ito sa simpleng mga termino. Ang Ama ay gumawa ng isang plano. Ang Anak na si Jesucristo ay nagsasagawa ng plano. At ang Espiritu Santo ang namamahala sa plano. Ayon sa mga banal na kasulatan, lahat ng tatlong membro ng Trinidad ay perpekto na Diyos, kapatid. Halimbawa, dahil ipinadala ng Ama ang Anak sa mundo. Ayon sa Juan 3:16, hindi siya maaaring maging parehong anak. Ngayon din, pagkatapos ng Anak na bumalik sa Ama, ayon sa Juan 16:10, ipinadala ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo sa mundo. Juan 14:16, sa makatuwid, ang Espiritu Santo ay dapat na iba mula sa Ama at sa Anak. Iyon, mga kapatid, ang Trinidad. Sa bautismo ni Jesus, nakita na to ang Amahan nga nagsulti, mga kaigsuon, sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 10 hangtod sa 11. Atong mabasa igsuon, bisan ang Juan 1:1. Balikon ko sa bautismo ni Jesus, dito sa suba sa Urban, nakita nato nga ang Amahan nakigsulti gikan sa langit ug ang Espiritu mikunsad gikan sa langit sama sa usa ka salampati. Samtang si Jesus gikan sa tubig, nagpamatuod igsuon o higala nga si Kristo Jesus Dios o samang higayon nga siya kauban sa Dios. Sa ingon nagpakita nga si Jesus usa ka lahi nga persona gikan sa Dios nga Amahan. Tan-awa igsuon ang Juan 1:18 ug Juan 16:13 hangtod sa 15. Basaha higala ug igsuon ang Biblia. Nakita ni nga ang nga bisan adunay usa ka suod nga panaghiusa tali sa tulo ka mga tawo ang Espiritu Santo lahi usab gikan sa Amahan ug sa Anak. Mao na igsuon. Ang kamaturan nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo mga lahi ka nagpersona. Sa ato pa nga ang Amahan dili maong Anak, ang Anak dili ang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo dili Amahan. Higala ug igsuon kini ang pasabot diha sa Biblia. Si Jesucristo ang Dios, apan dili siya ang Amahan o ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang Dios, apan dili siya ang Anak. Di ba? O ang Amahan. Lahi sila nga persona. Dili tulo nga naglahi-lahing paagi sa pagtan-aw sa Dios. Igsoon higala. Dili lahi o dili tulo nga lain-lain paagi sa pagtan-aw sa Dios. Ang Dios baliko ko usa lang igsuon ug higala. Mga kapatid, sa bautismo ni Jesus, nakita namin na ang Ama na nagsasalita mula sa langit at ang Espiritu ay bumababa mula sa langit na parang isang kalapati. Habang si Jesus ay umakyat mula sa tubig, ayon sa Marcos 1,
10 hanggang 11. Pinatunayan sa Juan 1:1 na si Jesus ay isang Diyos at kasabay nito na siya ay kasama ng Diyos, na ipinakita ni Jesus sa ibang persona mula sa Diyos, ang Ama. Tingnan natin, kapatid, sa Juan 1:18 at sa Juan 16, versikulo 13 hanggang 15, nakikita natin na kahit na may malapit na pagkakaisa sa pagitan ng tatlong persona, ang Espiritu Santo ay naiiba din sa Ama at Anak. Ang katotohanan na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay magkakaibang persona. Iyon ay na ang Ama ay hindi Anak, ang Anak ay hindi na ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama. Si Jesus ay isang Diyos, ngunit hindi siya ang Ama. O ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay Diyos, ngunit hindi siya ang Anak o ang Ama. Ang mga ito ay nagkakaibang persona, hindi tatlong nagkakaibang paraan ng pagtingin sa pagka-Diyos. Isa lang ang Diyos, kapatid. Ang kamatuuran nga ang Espiritu Santo usa ka persona, dili usa ka kusog nga kusog or sama sa grabidad o gipakita usab sa iyang gisulti sa Hebreanon 3:7. Mga hinungdan sa buhat 15:28, naghunahuna og nakasabot sa unang Korinto 2:11 hangtod sa 2:10 hangtod sa 11. Mga kabubuton sa unang Korinto 12:11. May pagbati sa Episo 4:30 ug naghatag personal nga panag-uban sumala sa Biblia nga gisulti sa ikaduhang Korinto 13 versikulo 14. Kini ang tanan nga mga hiyas sa pagkatao. Parehas sila sa gahom, gugma, kaluoy, hustisya, pagkabalaan, kahibalo ug tanan ubang mga hiyas. Ang matag persona hingpit nga Dios, kapatid. Kung ang Dios tulo ka persona gipasabot ba diini ang matag persona usa ka ikatulo sa Dios? Higalag igsuon, ang gipasabot ba sa Trinidad nga ang Dios nabahin sa tulo ka bahin? Higalag igsuon, ang gipasabot niini ang doktrina sa Trinidad wala magbahin sa Dios sa tulo ka bahin. Timan ina. Ang Biblia klaro nga ang tanan nga tulo ka persona usa ka gatos ka porsyento nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang matag usa kanila hingpit nga Dios. Pananglitan ang Kolosas 2:9 nag-ingon bahin kang Kristo. Diha kaniya ang tanan, ang kahingpitan sa pagka-Dios nagpuyo sa porma sa lawas. Igsoon higala, hinumduman nato nga ang Dios Espiritu, dili makita, dili mahikap tungod kay gahom ang Dios. Karon ighalag suon sa doktrina sa pagtuo diha sa Trinidad. Ang Dios dunay lawas, dunay musulod siya lawas igsoon. Timan ina igsoon. Kung balikan nato ang history sa pagbuhat sa Dios sa tao, matud pa sa Dios sa Genesis 2, mga kapatid, mga igsoon, niingon siya, buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway. Tanawa, ang Dios nagpulong niya na. Sa tulpa, dunay kauban ang Dios sa paghimo niya sa tao. Kaya nihisgot siyang dato, nihisgot siyang ato, that is plural, higalag igsoon. Klaro ang kasulatan nagpadayag. Muna ang kamatuuran, no? Mga kapatid, ang katotohanan ang Espiritu Santo isang persona, hindi isang makapangyarihang puwersa tulad ng gravity, ay nakikita rin sa sinabi niya sa Hebreanon 3:7. Sanhi pag-iisip at pag-unawa. Sa unang Korinto 2:11, 10 hanggang 11, mga kalooban, unang Korinto 12:11, may damdamin, Episo 4:30, at personal na pakikisama. Ikaduhang Korinto 3, versikulo 14. Ang lahat na ito ay mga ugali ng pagkatao. Ang mga ito ay pantay sa kapangyarihan, pag-ibig, awa, katarungan, kabanalan, kaalaman, at lahat ng iba pang mga katangian. Ang bawat tao ay isang perpektong Diyos, kapatid. Kung ang Diyos ay tatlong persona, nangangahulugan ba ito na ang bawat tao ay isang pangatlo ng Diyos? Nangahulugan ba ang Trinidad ng Diyos ay nahati sa tatlong bahagi? Ang doktrina ng Trinidad ay hindi nahati ang Diyos sa tatlong bahagi. Nilinaw ng Biblia na ang lahat ng tatlong tao ay 100%
na Diyos, mga kapatid. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay bawat isa ay perpektong Diyos. Mga taga-Kulusas 2:9. Basahin natin, kapatid, sa halimbawa ay nagsasabi tungkol kay Kristo. Sa Kanya lahat ng kaganapan ng pagka-Diyos na katawan ay nanahan sa Kanya. Dili nato dapat isipon, mga igsuon higala, ngang usa ka ang Diyos nga usa ka pay. Di man niya? Nga giputol sa tulo ka piraso. I-explain ko lang igsoon, higala. Mo na akong ingon nga ang pagbarog sa matag usa, nagtuog tulo ka persona sa Dios, dunay usa lang, parang mga igsoon, usag-usa ka nato, magrespetuhay kita. Unsay imong baruganan, irespeto. Ug usay imong baruganan sa imong higalag igsoon, irespeto nato igsoon kay kanang tanan ang Dios labing nasayod. Igsoon, padayon, igsoon. Sa dili nato isipon nga ang Dios usa ka pay, nga giputol sa tulo ka piraso, ang matag piraso nga nagrepresentar sa usa ka persona. Himuon niini nga ang matag tawo dili kaayo labi pa kahingpit nga Dios o sa ingon dili Dios sa tanan. Hinuon ang pagkabuhat sa matag tawo man nagsama sa tibuok nga binuhat sa Dios. Ang Dios nun nga diwa matud ni Grudem, Systematic Theology niya. Ang Dios nun nga diwa dili usa ka butang nga gibahin tali sa tulo ka tawo. Apan hingpit sa tanan nga tulo ka tawo nga wala mabahin sa mga bahin. Sa ingon na ang anak dili usa ka ikatulo nga bahin sa pagka-Dios, siya ang tanan nga iya sa Dios. Ang amahan dili usa ka ikatulo nga bahin sa pagka-Dios, siya ang tanan nga iya sa Dios. Mga kapatid, hindi natin dapat isipin ang Diyos ay bilang isang pay na ginupit sa tatlong piraso. Bawat piraso ay kumakatawan sa isang tao. Ginawa nitong ang bawat isa ay mas mababa kaysa perpektong Diyos at sa gayon ay hindi talaga Diyos. Gayon pa man, ang gawain ng bawat tao ay pareho sa buong milikha ng Diyos. Ang banal na espiritu ay hindi isang bagay na hati sa pagitan ng tatlong mga tao. Ngunit sa kabuuan ng lahat ng tatlong mga tao na hindi nahati sa mga bahagi. Sa gayon, ang anak ay hindi isang ikatlo ng kabanalan, lahat siya ay nagpag-ari ng Diyos. Ang ama ay hindi pangatlong bahagi ng panguluhang Diyos, lahat siya ay pag-ari ng Diyos. Ingon usab sa Espiritu Santo, sa ingon usama sa gisulti ni Grudem, kung nagsulti kami bahin sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga nagkahiusa, wala kami maghisgot bahin sa bisan kinsa nga labi ka tao kung isulti nato namo ang Amahan lamang, ang Anak ra ug ang Espiritu ra lamang. Adunay usa ka Dios kung ang matag tawo sa Trinidad, persona sa Trinidad, lahi ug bisan sa bug-os nga Dios. Nagkinahanglan ba kita mo ingon nga adunay labaw pa sa usa ka Dios? Kay ang kasulatan klaro nga nag-ingon nga adunay usa lamang ka Dios, higala ug igsoon. Gayon din ang banal na espiritu, kaya tulad ng isulat ni Win Grudem, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Ama, Anak at ang Espiritu Santo na magkasama, hindi tayo magsasalita ng sinumang higit na dakilang tao kung pinag-usapan lamang natin ang tungkol sa Ama, sa Anak at sa banal o Espiritu Santo lamang. Isa lang ang Diyos, kapatid. Kung ang bawat tao sa Trinidad ay magkakaiba at maging lahat ng Diyos, dapat ba natin sabihin na mayroong higit sa isang Diyos? Sapagkat malinaw na isinasaad ng banal na kasulatan na mayroon lamang isang Diyos. Kapatid, higala o igsuon. Unsa ang doktrina sa Trinidad? Usa ka Diyos, tulo ka persona. Ang doktrina nga gisgutan nga Trinidad nagkahulugan nga adunay usa ka Dios ug walay katapusan nga nagluntad ingon nga tulo ka lahi nga magpersona. Mao na higala. Balikon kong Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang Dios usara sa esensya ug tulo ka persona. Kini nga maghubit nagpayag sa tulo ka hinungdan nga mga kamatuoran. Ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo na managlahi nga persona. Mga higala, igsoon. Ang matag persona, hingpit nga Diyos. Isa lang man ang Diyos, no?
adunay usa lang ka Dios. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo mga lahi nga persona. Ang Biblia naghisgot sa Amahan ingon nga Dios. Baton sa Pilipos 1:2. Si Jesus ingon nga Dios. Tito 2:13 ug ang Espiritu Santo ingon nga Dios. Buhat 5:3 ug 4. Kini bang tulo nga lagkalaing paagi sa pagtan-aw sa Dios, uyano nga paagi sa paghisgot sa tulo ka lain mga katungdanan sa nagpatuman sa Dios. Ang tubag higalag suon dili tungod kay gipakita usab sa Biblia nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo lahi nga persona. Usa lang ka Dios. Lahi-lahi persona. Ang pagpadayag sa Dios, tulo ka pagpadayag. Una sa Amahan, ikaduha sa Anak ug ang ikatulo diha sa Espiritu Santo. Mga higala. Igsuon, kapatid, ano ang doktrina? Ang doktrina ng Trinity ay nangahulugang mayroong isang Diyos na umiiral na pagkailanman bilang tatlong magkakaibang persona. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Diyos ay isang kakanyahan at tatlong persona. Ang mga kahulugan na ito ay nagsasad ng tatlong mahalagang katotohanan. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay nagkakaibang persona. Ang bawat persona ay perfectong Diyos. Mayroon lamang isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay nagkakaibang persona. Binabanggit ng Biblia ang Ama bilang isang Diyos. Bilang Diyos. Pilipos 1:2. Si Kristo bilang Diyos, Tito 2:13. At ang Espiritu Santo bilang Diyos, Gawa 5:3 hanggang 4. Ang tatlong nagkakaibang paraan ba ang pagtingin ng Diyos sa Diyos ay simpleng paraan ng pag-usap tungkol sa tatlong pagkaibang tungkulin na gawa ng Diyos? Ang sagot ay hindi, mga kapatid. Sapagkat ipinakita rin ng Biblia na ang Ama, ang Anak, at Banal, ang Espiritu Santo ay magkakaibang persona. Bahin sa Christian doctrine, nagpangutana, nag-ingon, pila ang Diyos? Higalag igsuon. Usa lang. Usa lamang ang Diyos. Matod ni Timothy, sa unang Timothy 1:2, versikulo 5, kay may usa ka Dios ug usab ka manlalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao nga si Jesucristo nga tao. Unang Timothy 1:17, karon lahing hari sa mga tuigan nga dili mamatay, dili makita. Bugtong nga Dios kaniya ang kadungganan ug himaya sa mga tuigan nga walay katapusan. Bugtong lang higala. Tungkol sa doktrina ng Kristiyano, kapatid, kung gaano ang sinabi ng Diyos, ang sagot ay ang Diyos ay isa lang. Sa unang Timothy 2:5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang tao na si Kristo Jesus. Unang Timothy 1:17, ngayon sa hari ng walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita sa Diyos na tanging mga pantas, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Bugtong ang Diyos. Nagpangutana, pila ka persona sa Diyos? Sa usa ka Diyos, tulo ka persona ug tulo ka pagpadayag niya. Una sa Mateo 28, balikon ko 18-19. Og biduol si Jesus, og nakigsulti kanila nga nag-ingon, ang tibuok gahom gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. Ingon si Ginoong Hesukristo. Gina niya ang mga apostoles, ang tibuok gahom sa langit ug sa yuta, they full authority. Power and authority sa Amahan, gitugyan niya kang Hesus. Dini sa langit ug sa yuta, busa, ingon siya, panlakaw kamo, panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila sa pangalan sa Amahan. Higalag igsulo, na pangalan naman. Sa pangalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tulo ang gipadayag ni San Mateo. Klaro higala. Klaro igsuon ang gipadayag ni San Mateo. Lisod man og ato ng supakon si Mateo. Kay siya nagsulat sa sulti ni Jesus. Nga panlakaw mo. Panudluan niyo ang tanang mga nasod. Magbautismo. Pinagi sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Higala igsuon. Ato nang pangitawon ang pangalan sa Amahan. Kisa ang pangalan sa Amahan. Kisa ang pangalan sa Anak. ug ang Espiritu Santo. Kisa ang pangalan. Kaya gingan naman ang igsuon. Nagpasabot kini nga tulo ka personalidad sa usa lamang ka Dios. Hinumduman nato nga ang pulong Dios dili makita tungod kay gahom kining espiritu. Dili makita ug makahikap. Ilan ang mga kapatid? Ilan ang mga persona ng Dios
tatlong tao, persona, at tatlong pagpayag sa Diyos. Sa Mateo 28:18-19, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinabing lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin lahat sa lupa, langit at sa lupa. Magsiparoon nga kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nangangahulugan ito ng tatlong personalidad ng iisang Diyos. Tandaan natin na ang salitang Diyos ay hindi nakita sapagkat ito ay kapangyarihan at Espiritu ay hindi nakita at nasasama. Sa Genesis 1:26-27, higalag son, balikon ko. Ug miingon ang Diyos, buhaton nato ang tao. Diba? Ingon ang pulong sa Ginoo, buhaton nato ang tao. Ang Diyos nagpulong ani. Sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. Diba? Iso na. O gibuhat sa Diyos ang tao siyang kaugaling dagway. Sa dagway sa Diyos, gibuhat ang tao. Higala, balik ko na to. Ang words nga nato, ang words nga ato, igala igsuon. Nasayod kita nga kining punto ha, more than one. Plural. Pag nato, plural. Pag ato, plural. Kung ako, singular. Very simple, mga kahigala igsuon. Kaningon ng Diyos, buhaton nato, meaning do na sa dagway. Kaya yun sa niya paghimo sa dagway, gigipatin sa iya. Ingon man siya. Buhaton nato ang tao, sumala sa itong dagway. Ang Diyos doon ay personalidad. Musulod siya, maghimo siya, naisay puyan, sama kang Kristo. Ang Kristo may Diyos gahom. Nisulod siya sa kang Hesus nga tao. Mao na mga higala o igsuon. Klaro ang ipadaya sa Diyos. Ganoon ay persona. Kay pagbuhat lang niya sa tao, ingon niya, buhaton nato. Meaning may kauban, nag-represent na kini sa tulo, mga igsuon. Buhaton nato, ang tao sumala sa atong kaugalingong dagway. Gibuhat kita sa Dios, kaugalingong dagway niya, sa ato panagdagway ang Dios. Di ba? Higala, basa ang Genesis 1:26-27. Way na usab niya. Genesis 32:26-28. Og siya miingon, buhi ako si Jacob. Buhi ako kay mahayag-hayag na, apan mitubag kaniya si Jacob. Dili ko ikaw buhian, hangtod nga ako panalanginan mo. Ug siya miingon, dili ka na pagahinganlan nga si Jacob, kun dili Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios. Tanaw higala. Ug sa tao, ug nakabuntog ka. Imagine, nakigbugno si Jacob sa Dios ug sa tao, meaning ang Dios gahom nagpuyo sa tao. Doon ay personalidad, higalag, igsuon. Exodus 6:3. Og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob. Tarawa. Sa Exodus 6:3, og ako mipakita kang Abraham, kang Jacob, ug kang Isaac. Ingon nga Dios nga makagagahom sa ngatanan, apan matungod sa akong ngalan nga si Jehovah, ako wala nila hiilhi. Sa King James Version, higalag igsuon, ang pangalan sa nagrepresent sa aman, mao ang pangalan nga Jehovah. Unya, ingon man si Jesus, panlakaw ka mo, panuluan niyang nasod, magbautismo ka, pangalan sa aman. So, ang pangalan nagrepresentar sa aman, mao ang Jehovah. Mga kapatid, sa Genesis 1:26-27, ang sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wangis. Sa wangis ng Diyos, nilikha niya siya. Genesis sa may kapitulo 32, sa may versikulo 26-28. At sinabi niya, pakawalan mo ako sapagkat maghapon na. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi kita palayain hanggang sa bibigyan mo ako ng pagpapala. At sinabi niya, hindi tatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ay ikaw nakipagbuno sa Diyos at sa tao at nagtagumpay ka. Mga kapatid, Exodus 6:3. At ako ay nakita kay
napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Sa pangalan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, ngunit tungkol sa aking pangalan si Jehovah, hindi ko sila kilala. Klaro hagalang so. Kaya ang unang pagpadayag sa Diyos, diya sa amahan, sa ngalan nga Jehovah, higala. Exodo 20, versikulo 2, ako si Jehovah nga imong Diyos, nga nagbawi ka nimo gikan sa ito, gikan sa balay, sa pagkaulipon. Ang Henesis 18, versikulo 1-2, og si Jehovah mitungha kang Abraham. Si Jehovah mitungha kang Abraham sa kakahuyan, sa membre, nga naglingkod siya sa pultan sa iyang balong-balong, sa init nga adlaw, ug gihat niya ang iyang mata, ug mitanaw siya, ug anya karon ang tutulok ka lalaki, nagtindog sa tubangan niya, ug iyang gipakita kanila, midalagan siya gikan sa pultan, siyang balong-balong sa pagtagbo kanila, ug biyukbo siya, siyang kaugalingon sa yuta. Higala, igsoon. Nagrepresent kani sa tulo. Tulo ka persona. Nakita ni Abraham nga dunay tulo ka mga laki. Ang unang hari 8:23, ug siya mingon, O Jehovah, ang Diyos sa Israel, walay Diyos nga sama kanimo sa ita sa langit kundi laom sa yuta, nga nagtuman sa tugon ug sa mahigugmaong kalulot uban sa imong mga ulipon nga naglakat sa imong atubangan sa bug-os silang kasing-kasing. Deuteronomio 6:4, magpataligog ka, O Israel, si Jehovah nga atong Diyos, mo'y usa lamang ka Jehovah. Wala lain pangalan. Usa lamang ka Jehovah. Unang pagpahayag ng Diyos sa Ama, kapatid, sa pangalan na Jehovah. Sa Exodo 20, versikulo 2, ako ang Panginoon mong Diyos, naglabas sa iyo ng lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Henesis 18:1-2, at ang Panginoon ay napakita kay Abraham sa mga kapatagan ng Mamre, at siya'y napaupo sa pintuan ng tulda sa init ng araw, at itiningin niya ang kanyang mga mata, at nakita at narito ang tatlong lalaki ang tumayo sa tabi niya. At nang makita niya sila, siya ay tumakbo upang salubungin sila sa papasukan ng tulda, ang kanyang sarili sa mundo. Unang hari 8:23, at sinabi niya, O Jehovah, O Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad mo sa langit o sa lupa, pagsunod sa tipan at kapayapaan sa iyong mga lingkod at lumakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Deuteronomio 6, versikulo 4, makinig ka, O Israel, ang Jehovah na ating Diyos ay isang Panginoon. Mga igsoon, higalag, mga kaigsuonan, ang ikaduha kapag padayag sa Diyos diha sa anak, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Katuluman ang unang Juan 5:20, hingbaluan nato nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod nga anak kita kaniya nga matuod nga mao ang iyang anak nga si Hesukristo kini mao man ang matuod nga Dios ug kinabuhing walay katapusan, si Jesus Christ. Kay ang katungod ang gahom sa amahan gitugyan ngadto kang Hesukristo. Unsang gahom? Pagka-Diyos. Higala. Klaro igsuon. Salmo 2:7, magbantala ako sa sugo ni Diyos, si Jehovah nag-ingon kanako, ikaw mga akong anak, di anak ko ikaw diining adlaw. Hebrehanon 10:5, tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan, mingon siya, ang halad nga gasa wala mo pagdawata kundili gianda mo ako ug usa kalawas. Ang Kristo mao kadto ang giandaman ug usa kalawas. Kay ang Kristo mao to ang Dios, ang gahom. Si Kristo mao kadto ang giandaman ug lawas, sa lawas ni Jesus, kaysa wala pa si Jesus bataw, nana ang Kristo. Nga Dios gani ang katawan sa Israel, napakya sila sa tagna sa nga ilang gibantayan. Nga magpakatawo sa kabata sa usa ka ulay nga babae, unya nataw siya kang Maria nga asawa ni Jose. Ikadong pakya sa Israel, kung mataw ka ng bata, pagaganlan og Emmanuel. Ya Jesus ang iyang kuan, gawas. Sa Tito 2:13, nagpaabot sa bulahan nga paglaom. O sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Diyos ug manluwas nga si Jesucristo. Taruhay ka lang. Ang Biblia nagtugan. Sa unang Korinto 1:24, atong hinumduman nga ang Kristo mao ang gahom og Dios ug kaalam. Balik ko unang Korinto 1:24. Ang
Hinumduman nato nga ang Kristo mao ang gahom ug Dios ug kaalam. Mga kapatid, ang pangalawang pagpayag ng Diyos sa anak sa pamagitan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Juan 5:20, at nalaman natin na ang anak ng Diyos ay dumating at binigyan tayo ng pag-unawa upang makilala natin siya na totoo at tayo ay nasa Kanya. Na totoo maging sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Ipapahayag ko ang pasiya, sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ay aking anak. Ipinanganak kita ngayon. Ang Hebreanon 10:5. Kaya't nang siya ay dumating sa sanglibutan, ay sinabi niya, ang hain ng handog ay hindi mo ginusto. Ngunit isang katawan ang inihanda mo para sa akin. Yun si Kristo ay ang handa na isang katawan sa katawan ni Jesus. Kaysa bago isinlang si Jesus, ay si Kristo ay Diyos. Kaya't ang mga tao sa Israel ay nagbigo sa propesya na sila ay nagbabantay para sa isang bata na ipanganak sa isang birhen. Pagkatapos ipinanganak si Jesus kay Maria na asawa ni Jose. Ang pangalawang kabiguan ng Israel nang ipinganak ang batang iyon ay tatawaging Emmanuel. Sa Tito 2:13, naghanap ang mapagpalang pag-asa at ang maluwalhati ang pagpakita ng dakilang Diyos at ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ayon sa unang Korinto 1:24, tandaan natin mga kapatid, na si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan. Ang ikatulo, kapag padayag sa Diyos diha sa Espiritu Santo. Higala igsuon, pinaagi diha sa bagong pangalan nga mao si Equilibrium. Higala, walay pagduha-duha. Ako magapadayag, nining kapunon, sa wala pa si Jesus bikayab sa kitasan, siya namulong ug nadugon sa iyang mga tinunan ug nagsaad nga ipadala ang maglipay nga maong Espiritu Santo. Higalag igsuon ang Juan 14:16, 17 hangtod 17 ug 26. Kung ingon siya diri, kung nahigugma kamo kanako, ingon si Jesus mga higalag igsuon. Kung nahigugma kamo kanako, magbantay kamo sa akong mga sugo, ingon si Ginoong Hesus. Og ako magaampo sa amahan. Tawag ka na. Og siya maghatag kaninyo og lain nga maglilipay. Si Jesus mismo nagsulti nga magpadala siya og lain nga maglilipay. But pasabot, siya maghihapon ang maglipay. No, mga kapatid, mga higala. Balikon ko, ang pulong ni Jesus niingon, kung nahigugma kamo kanako, magbantay kamo sa akong mga sugo. Og ako mag-aampo sa amahan. Og siya, kinsa siya, ang amahan. Maghatag kanyo og lain. Meaning lain, lahi na. Lain nga maglilipay, aron siya magpuyo kaninyo, siya maghatag kanyo og lain maglilipay, aron siya magpuyo ban kaninyo sa walay katapusan. Nga mao ang Espiritu sa kamaturan, nga ang kalibutan dili makadawat, kay dili niya makita siya. Bisan maila, apan kamo, makaila kaniya, kay mo pabilin siya, uban kaninyo, ug anha kaninyo. Apan ang maglilipay, ang Espiritu Santo, higalag igsuon, ang gipasabot ni Ginoong Hesus nga usa ka maglilipay, mao ang Espiritu Santo nga pagasugoon sa akong amahan, matud niya. Sa akong ngalan, siya magatudlo kanyo sa tanang mga butang ug magapahinumdum kanyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. Muna higala igsuon ang gipadayag ni Ginoong Hesus. Inig anhi sa Espiritu Santo, siya magapahinumdum kanyo sa tanan nga akong gipamulong. That's why ang pundok sa mamong kanista nagsunod sa tunob sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo nagahimo sa mga bulaton gani sa pagtintal niya sa yawa. Giingonan siya, kung ikaw anak sa Dios, himo kining tinapay alang sa pagkaon. Unsay tubag na atong Ginoong Jesucristo? Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi diya sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Tanawa higala. Mao na igsuon og higala ang pagpadayag sa Espiritu Santo nga gisaan. Mga kapatid, ang pangatlong pagpahayag ng Diyos sa Espiritu Santo sa bagong pangalan na si Equilibrium. Bago umakyat si Jesus sa mataas na inutusan niya ang kanyang mga alagad at nangakong isusugo ang
tagapagsisiyahan na siyang Espiritu Santo. Ayon sa Juan 14:16, versikulo 14:16 versikulo 16 hanggang 17 at 26. Kung iniibig ninyo ako, sundin ang aking mga utos. At ako ay manalangin sa Ama, at bibigyan kanya ng isang tagapagtaguyod upang siya ay manatili sa iyo magpakailanman. Na siyang Espiritu sa katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi siya makikita ni makakilala sa kanya. Ngunit, kilala ninyo siya. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nanatili sa inyo at manatili sa inyo. Ngunit ang mag-aliw na siyang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay na ipapadaala ko sa inyo, ang lahat ng bagay kung anuman ang sinabi ko sa iyo. Kapatid, higala. Giunsa man sa pagbadlong sa Espiritu Santo. Kay giingon man niya, magasulti, magabadlong sa sala. Giunsa man sa pagbadlong sa Espiritu Santo may tungkol sa sala. Mga kaigsunan ko, higala, igsuon, ang doktrina nga istritong ipasunod, mao ang man's moral cause. Di nagatudlo sa pagbiya sa tanang bisyo, kahilayan, ug uban pagtumong, ug tuyo sa pagprotektahan, ug dili madoubt ang lawas tao aron mahimong saksi nga buhi sa divine proclamation nga gisaan. Ang Juan 16:13-14 nag-ingon, dugang pa si Jesus, mingon, apan kung siya ang Espiritu Santo, sa kamaturan mo anhina, siya magapamando kaninyo, magamando kaninyo. Higala, basa ang Juan 16:13-14. Si Jesus mingon, kung siya ang Espiritu sa kamaturan, Espiritu Santo sa kamaturan, mo anhina, siya magamando kaninyo sa tibuok kamaturan. Kay siya dili magasulti siyang kaugalingon, kung dili nga siya magapamulong sa tanan ngayang yang hingdunggan, ug magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. Siya magahimaya kanako, kay siya mudawat ni atong mga ako, ug magapahayag nini kaninyo, higala ug igsuon. Mao kini, igsuon ang baruganan. Mga kapatid, paano pinagsabihan ng Espiritu Santo ang kasalanan? Ang aking mga kapatid na doktrina ay maghigpit sa sinusunod sa kung saan ay ang man's moral concept na nagtuturo sa pag-abandona ng lahat ng mga bisyo, immoralidad at iba pa na may hangarin at harang sa pagprotektahan sa saktan ang katawang tao na maging isang buhay na saksi na badal ng proclamation na ipingako. Sa Juan 16:13 hanggang 14, bukod dito, sinabi ni Jesus sa kanila, kapag siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating siya, ay gagabay sa iyo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita sa salita ng tungkol sa kanyang sarili. Sapagkat hindi siya magsasalita sa sarili niya, kundi ang anumang marinig niya ay kanyang sasalitain at ipakita niya sa iyo ang mga bagay na darating at ipakita niya sa iyo ang mga bagay na luwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin siya sa akin at ipapakita niya sa iyo. Mga kaigsunan, sa Pilipos 2:9, tungod din matud pa. Tungod din usab gibayaw siya sa Dios. Kisibayo si Ginoong Hesus sa kahitasan o gihatag kanya ang ngalan nga labaw sa tanang pangalan. Kaning punto sa Pilipos 2:9 higala, igsuon, nag-ingon nga, tungod din usab gibayaw siya, kinsa siya ang atong Ginoong Hesus sa Dios sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Pagkayam nito, kitagan siya ngalan nga labaw sa tanang pangalan. Unsa ni pangalan na? Sa pagkayam niya, kay ingon man siya dito, sa pagkayam, tungod din usab gibayaw siya, sa pagbayaw niya, si Ginoong Hesus gibayaw sa Dios sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang pangalan. Mao ni igsuon, atong subayon, ang giingon nga ngalan sa tanang pangalan. Unsa ngalan ni? Mao na si Propeta Isaias, usa kini ka manalagna. Atong subayon ang gisulti ni Propeta Isaias. Kay si Isaias ang mutug-an niya nang giingon nga usa ka ngalan nga labaw sa tanang pangalan ug didto sa pagkayam niya gihatag kini ngalan na. Niya igsoon ang Isaias 62 versikulo 2. Basaha
imong Biblia, basa higala ug igsuon. Ingon ang Isaias 62 bersikulo 2. Og ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong, og ang tanang hari makakita sa imong himaya. Og ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga igangalan sa baba ni Jehovah. Tanawa igsoon. Niya si Isaias nagpangmatuod nga ang pagkayam ni Ginoong Hesus sa kitasan, gihatag kanya ang ngalan nga labaw sa ngalan. Usa ngalan na si propeta Isaias nagpamatuod nga usa day sa kangalan nga bag-o nga igangalan pa gyud gikan sa baba sa amahan nga mao si Jehovah. Usa ka ngalan nga bag-o. Higalag igsuon, ang ngalan nga bag-o mao kini ang gipadayag o gituuhan o gibarugan sa pundok sa mga magtutuo ni mungkado nga mao ang ngalan nga equilibrium. Si Jesus ang unang nadawat sa bag-o ngalan ug igasulat kini niya sa tawong magbadaugon sumala sa gisulat ta sa Bugna 3:12. Sa Bugna 3:12 sa King James Version sa Biblia, si Jesus mingon, sumala ni Juan, kadtong makadaog pagahimuon ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios. Ug dili na magagula gikan dito ug sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios. Kinsa ningon si Ginoong Hesus, ang bagong Jerusalem manaw gikan sa langit gikan sa akong Dios. Og sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan si Ginoong Hesus nagpadayag higalag igsoon. Mao na ang usa ka pundok nagtutuo ni mungkado mga Christian believers nagtuo sa pulong ni Kristo, nagtuo o nagsunod sa tunog ni Kristo. That's why higalag igsoon ang ipamulong ni Ginoong Hesus sa Bugna 3:12 mingon siya sumala ni Juan nga kadtong makadaog pagahimong ko siyang haligi sa templo sa akong Dios ug dili nagagula gikan dito ug sulatan ko siya sa ngalan sa syudad sa akong Dios. Ang bagong Jerusalem manaw gikan sa langit gikan sa akong Dios ug sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan higalag igsoon. Si Ginoong Hesus nagdeklara nga doon na siya kaugalingong bag-ong ngalan ug igasulat itong tao nga makadaog higalag igsoon. Ang Pilipos 2:9 nagpadayag kanato kaganina sa atong gibasa. Klaro ang ipadayag sa pulong sa Dios nga doon na siya kaugalingong bag-ong ngalan igasulat nitong tao ug walay laing tao higalag igsoon nga nagmadaugon ug kini gituuhan sa pundok sa mong kanista ang human mechanism ni equilibrium diha sa lawas ni Dr. Mungkado. Ang Pilipos 2:9 mga kapatid, kayat sa 2:9 kayat siya ay itinataas din ng mataas ng Diyos at binigyan siya ng isang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Anong pangalan? Sinabi ng propeta Isaias 62 versikulo 2, at makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran at lahat ng mga hari ang iyong kaluwalhatian at ikaw ay tawagin ng isang bagong pangalan na tatawagin ng bibig ng Panginoong Jehovah. Ang bagong pangalan ay equilibrium. Si Jesus ang unang natatanggap ng bagong pangalan na isusulat niya ito sa nagwagi. Apokalipsis 3:12, sinabi ni Jesus, ayon kay Juan, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi siya lalabas at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang aking Diyos at aking sariling bagong pangalan. Mga igsuon o higala, ang ngalan nga bag-o nga mao ang gipadayag o gipaila o gituuhan o gibarugan sa mga pundok o magtutuo ni mungkado, mao ang ngalan nga equilibrium. Kini ang bag-ong ngalan nga gipadayag ni Kristo bis mga igsuon nga wala masulat sa Biblia. Higala igsuon nganong wala masulat sa Biblia, nganong di natong basa. Higala igsuon si Jesus ang unang nakadawat balingon ko sa bag-ong ngalan ug igasulat niya sa tawo nga magmadaugon. Ang 3:12 di padayag ni Juan ganina mga igsuon ug kini mga igalag igsuon ang tawo nga nagdaugon nga gipadayag ko igsuon nining kapunon ug kini mao gituhan ug gibarugan sa mga believers nga mga mungkadista. Ang gisulatan ug nakadaog nagmadaugon nga mao gisulatan sa baong ngalan ni Kristo, wala lain ang gituan sa mga pundok ni mungkado kundi si Hilario Camino Mungkado. Diin mo human mechanism ni equilibrium nga Dios ang bagong ngalan ni Kristo. Ug kining ngalana dili makita ug mabasa sa kasulatan tungod kay ang nasayod lang nini kadto lamang ang nakadawat gikan didto kini gihatag sa kinatasan ngadto kang Hesus pagkayab niya sa kalangitan. Igsuon ang Bugna o Bugna 2:17 higala nagpadayag dinhi. Timani ang Bugna 2:17 diha sa King James Version nagingon ang may igdulungog
magpataligog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia, ang makadaog paghahatagan ko sa mana nga tinago, o paghahatagan ko siya sa usa ka jutayng bato nga maputi, o sa jutayng bato nga masulat ang usa ka bag-ong ngalan nga wala mailhi ni bisan kinsa. Di yun mabasa higala. Dili mabasa. Kay wala masulat. Unya ang giingon din sa kasulatan sa 2:17, paghahatagan ko siya usa ka jutayng bato nga maputi, ug sa jutay nga bato maputi masulat ang usa ka bagong ngalan nga wala mailhi ni bisan kinsa higala. Ug igsoon, gawas di adtong nagadawat ni ini lamang. So meaning, ang nakailang nakadawat, mauray nakaila kadtong nagadawat ni ini. So, klaro, ug tataw higala, ug igsuon. Mao ni ang pundok ug barugan sa mga magtutuo ni Mungkado. Usa ka pundok nga usa ka Kristohanong pundok, nagtuo sa Amahan, nagtuo sa Anak, ug nagtuo diha sa Espiritu Santo. Mga kapatid, sa bagong pangalan ay Kiplip si Jesus, ang unang natanggap ng bagong pangalan, isulat niya ito sa nagwagi. Sa Apokalipsis 3:12, sinabi ni Jesus, ayon kay Juan, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa, at isusulat ko sa pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mababa mula sa langit ng aking Diyos, at ng aking saring bagong pangalan. Aking mga kapatid, mga lalaki, mga manakop, at siyang nasusulat sa bagong pangalan na si Kristo ay walang iba, kundili higala, kapatid, si Hilario Camino Mungkado, na tao na siyang mekanismo ni equilibrium na Diyos. Ang Diyos Espiritu. Hinumdumi, ang Diyos gahom, dili makita, dili mahikap tungod kay gahom. At ang pangalan ito ay hindi nakikita sa mabasa sa nakasulatan, sapagkat ang laman lamang nito, ang mga tumatanggap nito, kahit doon binibigyan ng mataas kay Jesus nang siya ay umakyat sa langit. Ang Pilipos 2:9 pahayag 2:17 sa Apokalipsis 2:17, may tainga, ang may tainga makinig sa sinabi sa Espiritu sa mga iglesia. Sa magtagumpay, bibigyan ko upang makakain ng makatagong mana, at bibigyan ko siya sa isang puting bato, at sa bato na kasulat ay isang bagong pangalan na hindi alam ng sinuman kung hindi niya ito tanggapin. Bagong pangalan na hindi alam ng sinuman kundi ang tumatanggap lamang nito, kapatid. So, mga kaigsunan o kahigalaan, nining nga kapunon ang atong pagpadayag sa pagtuo diha sa Trinidad, sa Diyos, sa pagpadayag sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kini mo ibaruganan sa nga gituuhan sa pundok sa mamungkadisa. Balikon ko higala igsoon. Ang pundok mo kadisa, usa ka pundok ka Kristohano, nagtuo ni Kristo, nagsunod sa tunog ni Kristo, naminaw sa punog ni Kristo. Kay si Kristo Jesus nagsaad, sumala sa gipadayag nga magampo sa saman, ug ang Amahan magahatag kanyog lain nga maglipay nga maong Espiritu Santo, ug kining Espiritu Santo mao kini ang gibarugan ug gituuhan sa pundok sa mungkadista diha sa ikatulo kapag padayag sa Dios, diha sa bag-ungalan ni Kristo nga mao si equilibrium. Igaligsoon, balikon ko ang imong pagtuo, ang akong pagtuo, ang imong baruganan, unsa man higalag isuon. Ang importante, aduna kitay pagrespetuhay sa usag-usa kabaruganan, kay ang atong panunungan usa lamang ang Dios nga magbubuhat sa kalibutan higala ug igsoon. Ing kapunon, salamat sa pagpamati ug ako kamong gipasalamatan nga kamo subaybay sa atong ministry. Higalag igsuon, sa dili pa ako magaampo, ato sa paminahon ang usa ka nindot nga mga alawiton, atong paminahon higala kay kini ang nindot nga pagdaig sa Ginoo. Malipay ang Ginoo nga ato siyang i-praise, ato siyang pasalamatan sa kaayo niya. Maayo ang Ginoo sa matag usa kanato. So atong paminahon ang usa ka nindot nga mga awit ni igsoon sa pagdaig sa Ginoo.
Unang-una, higalang igsoon, samtang pamati kita sa pagdaig sa Dios pinagi sa awit. Akong pasalamatan ang subaybay sa atong mga viewers. Salamat kayo sa inyong tanan. Hinaot nga ang pulong sa Dios nining kapunon. Atong dawat, this is the words of God. Higala igsoon, asa man karon ka nagbarog. Higala ang matag usa, dunay pagrespeto, pagmahal sa atong isig kaingon. Kay ang Dios nagaingon, unsay imong gibuhat sa gagmay ni mga bahina, igsoon imong gihimo ngadto sa Dios. So ang pagrespeto ug pagbinahalay ato kining baturan higalag igsoon. Akong pasalamatan una ang atong higala ug igsoon si Sister Dinit Hansen gikan sa Germany. Salamat Sister Dinit nga walay puas ang imong pagpamati sa pulong sa Dios. Si Sister Hubing Dagpin, si Sister Baksarpa sa Panabo City, ang atong higala igsoon si Madang Inday Lordelli Lidisma, si higala na to nga si Brother John or Feliciano Dahilog Jr. nga nagapamati usab karon naa sa Hawaii. Salamat sa inyong pagpamati. Ang Dios kanunay magapanalangin kanyo. Ang akong sister o pamangkin gikan sa United Arab Emirates, Sister Liwilin Elibira, sa ug uban pang mga pag-umangkon ako higalang igsoon nga nagapamati karon kang Mijin sa at dito sa United Emirates, United Arab Emirates nga nagapamati usab karon. Salamat sa inyong higayon. Salamat sa pagpamati ninyo kang Reverend ni Carter and Ninang Marina Apike. Salamat sa inyong papaminaw sa pulong sa Dios sa pagpadayag diya sa pagtuon nato diya sa Espiritu Santo nga gipadayag ang bag-ong ngalan ni Kristo. Mga higala igsoon, ipadayag nato mga igsoon kay kini ang katapusan gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niya sa Mateo 23:39, sultihan ko kamo, matod ni Ginoong Hesus, sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod magangin kamo dalaygon ang magani sa ngalan sa Ginoo. Ngano niingon si Ginoong Hesus tungod kay siya adunay gipadala nga maglilipay nga mong Espiritu Santo din mo'y tuuhan sumala sa 1:20-30 ingon si Ginoong Hesus, dawata ang Espiritu Santo. Higala igsoon kini ang gipamatuod ni Ginoong Hesus. Higala pasalamatan na usab nako ang atong igsoon nga si Sister Gloria Saga San Lorito nga nasa Surigao karon nga nagapamati usab siya higala igsoon sa atong programa o sa atong ministry. Salamat Sister nga ikaw usab nagasunod dinhi ang atong mga igsoon gikan sa Hawaii, Mr. and Mrs. Rose and Helen Espinosa. Salamat mga kahigalaan og mga igsoon nga nagapamati kang Sister na ring og siyang Kapikas nasa Delano, California. Salamat sa iyong pagpamati nga kamo nagasunod sa ato ang ministry. Sa ako mga kaigsunan nga nagapamati nagabiyo karon, di ko man kamo maisa-isa, higalang igsoon timan nga sa inyong pagpamati ang Dios na sayod, ang Dios nagatanaw kaninyo ug siya magapanalangin sa tanan nagapamati sa iyang pulong. Higala tuoy ka na kay there is a power in the words of God. Kung kini atong dawaton, kung kini atong paminawon ang iyang mga pulong, malipay ang Ginoo kanimo, kanako ug kanatong tanan nga nagsunod sa iyang kabubuton. Balikon ako sa mga kaigsunan nga dili man kamo nako mabasa ang inyong mga pangalan. Pero ang Ginoo nagatanaw kaninyo, nasayod sa inyo ha. Kung nagapamati man kamo, ang Dios magabless kaninyo. Timan igsoon, ang Dios maayo kayo ug may gugmaon sa tanan nga magsunod ngadto kaniya. So nining kaponon higala igsoon giawhag ko ikaw sa pagduko sa imong ulo ug magaampo kita ug ato kining itugyan sa Ginoo ang tanan kay kitang tanan walay mahimo ka ang Dios magabiya kanato.
gamhanan ug balaan namo nga Dios. Salamat Ginoo nining kapunon. Salamat sa imong mga pulong, O Lord God, nga napabaabot namo Ginoo sa tanan nga magtutuo, sa mga kaigsunan namong wala masayod ug nasayod Ginoo. Salamat kayo Lord God nga ikaw nagahatag kanamo kadasig sa pagpaambit niini. Lord, nasayod ka Ginoo sa matag usa kanamo. Unsa ang nasa mong kasing-kasing karon o Dios? Kung ang among kasing-kasing nagmaluyahon, ang among kasing-kasing na magaduha-duha Ginoo, ikaw ang labing nasayod sa matag usa kanamo. Ginoo nga labing gamhanan, ikaw ang hari sa kalibutan. Ikaw ang hari sa among kinabuhi. Ginoo, ikaw magapandong sa imong gamhanan makamot. Luyo ka Ginoo sa among giatuban karon nga mga kalisdanan kining kasakit ng pandemic Ginoo nga among giatubang karon. Uban ni Lord God ang matag usa nga imo kami maprotektahan ug ipalayo kami ni anang mga kabalatian Ginoo. Ikaw labing nasayod Ginoo, imong gamhanang makamot magapandong kanamong tanan. Nining kapunon o Dios sa tanan nga nagatan-aw, sa tanan nga mga viewers Lord God. Wala man ko sila nagapausa sa pagpasalamat Ginoo, apan ikaw ang labing nasayod kanila. Ikaw Ginoo maga-bless ngadto kanila. Ikaw ang gamhanan tag-iya sa kinabuhi ug ikaw ang provider sa among mga needs Ginoo. Nining kapunon ang tanan among ibalik, ang dakong dimugog himaya, pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus kagamanan. Ug salamat Kristo Jesus sa pagpadayag diya sa Espiritu Santo, bagong ngalan, equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen ug amen. Alang sa atong benediksyon, may the Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us a new life by water and the Holy Ghost, and has granted remission of all sins, and with us now with the chrism of salvation, and the same Christ Jesus our Lord, and there is your name keep reviewed, must ever keep reviewed to life everlasting, now and forevermore. Amen and amen.